Noon pa man ay sanay na akong nakakaranas ng sleep paralysis. Nakabisa ko na nga yung mga gagawin ko kapag nakakaranas nito. Igagalaw ko ang mga daliri ko, magdarasal, at saka gigising. Ganun lang kasimple. Hindi na ako natatakot at kinakabahan. Sa araw-araw kasi na ginawa ng Diyos, bihira na lang sa isang linggo na hindi ako makaranas ng sleep paralysis. Lagi kasi kung pagod at kulang sa tulog. Kaya naman kapag sobrang inaantok na ako at nakatulog ako agad, doon na ako magsisimulang makaranas ng sleep paralysis. Ang bongga naman ng hotel na to, ang mamahalin. Simut ang datong natin dito. Reklamo ng kaibigan naming bading na si Joey. Ang reklamador mo ah, once in a lifetime lang to, bakla. Huwag ka nang magreklamo, sagot ni Bella. Tahimik lang akong sumusunod sa kanila habang pasakay kami sa elevator. Iba kasi ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba to sa pagod dahil galing pa ako kaninang madaling araw sa trabaho at dumiretso lang sa sasakyan ni Joey para sumama sa kanila. Ayos ka lang, Ria. Mukhang sobrang pagod ka. Nag-aalalang tanong ni Bella. Oo nga eh, simpleng sagot ko. Sinampal niya bigla ang pisngi ko. Bakit mo ko sinampal? Inis na tanong ko. Huwag ka na munang matutulog. Magpawala ka muna ng antok. Alam mo naman kung anong nangyayari sa'yo kapag sobrang antok ka, di ba? Bumuntong hininga ako at tumango. Natatakot kasi ang mga kaibigan ko sa kalagayan ko. Alam nilang madalas akong magka-sleep paralysis. Oo nga, tsaka magsiselfie pa tayo no. Sayang ang bayad natin dito kung wala naman tayong remembrance. Gatong pa ni Joey. Pagkalabas ng elevator ay nauna nang lumabas si Joey. Natatawang kumapit sa braso ko si Bella dahil alam niyang naiinis na naman ako kay Joey. Hayaan mo na lang. Parang hindi mo namang kilala yang si Joey. Tumatawang sabi sa akin ni Bella. Naiinis kasi ko dahil panay ang kuha ni Joey ng litrato sa lahat ng madadaanan namin. Abnormal ka talaga. Lahat na lang pinipicturan mo. Naiinis na sabi ko nang maabutan namin si Joey na nagsiselfie sa harap ng pinto. Ikaw ang abnormal. Buong pamamasyal natin nakasimangot ka. Palibasa kasi kulang ka sa tulog dahil sa trabaho mo. Mag-apply ka na nga sa iba. Sakit lang ang mapapala mo sa call center. Pakialam mo. Inis na tanong ko. Sabi ko nga wala akong paki. Sagot niya. Sabay irap sa akin tsaka binuksan ang pinto ng hotel room. Pumasok na si Joey sa loob at pati na rin si Bella. Papasok na nga rin sana ako nang may malamig na kamay na humawak sa braso ko. Napalunok ako dahil sa kaba. Ang lamig-lamig ng kamay. Dahan-dahang lumingon ako sa kung sino mang humawak sa akin. At laking ginhawa ko dahil isang babaeng nasa mid-30s pa lang humawak sa akin. Bakit po? Nagtatakang tanong ko. Bakit yan ang binigay sa inyong kwarto? Nagtatakang tanong din niya. Lumingon ako saglit sa loob ng kwarto at nakitang nagtatakang nakatingin sa akin ng dalawa kong kaibigan. Muli ay nilingon ko yung babae. May problema po ba sa kwartong to? Tanong ko. 10 taon nang hindi pinaparentahan yan. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Baka naman po napagpasyahan na nilang parentahan ulit tong kwarto. Sumagot siya at parang nagalit pa sa sinagot ko. Binawi ko na ang braso ko at nagmamadaling pumasok sa kwarto.
Medyo nakakatakot na kasi ang aura ng babae. Mukhang anumang oras ay sasakalin niya ako. Nang isasara ko na dapat ang pinto ay nagkatinginan pa kami. Kitang-kita sa mga mata niya ang takot at kaba na ipinagsawalang bahala ko lang. Sino yun? Ang creepy niya ha. Bungad agad sa akin ni Joey. Nagtanong lang. Tumango lang siya at nagsimula na namang pictura ng paligid. Inilibot ko ang tingin sa kwarto. Maganda at malinis ang buong hotel room. Pero hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba. Parang may mabigat na aura akong nararamdaman. Hindi ko alam kung antok lang ba to o talagang may kakaiba. Ang creepy dito, sabi ni Bella. Napalingon ako sa kanya. Nakaupo na siya sa queen size bed ng kwarto. Tumingin din siya sa akin at parang nabasa niya ang nasa isip ko. Kakaiba rin ang pakiramdam ko, sabi ko. Itinulak ako bigla ni Joey kaya napasubsob ako sa kama. Ang aarte nyo, tinatakot nyo lang ako eh. Hindi na lang kami sumagot ni Bella. Humilata na ako sa kama at pumikit. Wala na kasi kaming iba pang gagawin dahil kumain na naman kami sa labas. Ria, baka magka-sleep paralysis ka na naman. Hinahampas pa ako ni Bella sa braso. Hindi yan. Tuluyan na akong pumikit. Ginigising pa ako ni Bella pero hinayaan ko na lang siya. Ang buong akala ko ay hindi ako hihilain ng antok. Pero maya-maya lang ay nakatulog na ako. Nagising ako sa ibabaw ng kama ng hotel room na tinutuluyan namin. Madilim at tanging lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa buong kwarto. Sinubukan kong bumangon pero hindi na naman ako makagalaw. Lumingon ako sa tabi ko. Si Bella ay nakahiga sa tabi ko at nasa paanan naman si Joey. Sinusubukan kong pumikit. Hindi ako kinakabahan dahil alam ko na ang gagawin. Pero nang may maramdaman akong malamig sa ibabaw ng mukha ko, ay muli kong idinilat ang mga mata ko. Kumabog ang dibdib ko nang sa pagdilat ay mukha ng isang babae ang bumungad sa akin. Sobrang lapit ng mukha niya. Nakangiti siya at normal lang ang itsura. Pero kinakabahan pa rin ako. Ang lamig-lamig sa paligid. Ang mga balahibo ko ay nagsisimula ng magsitayuan. Ang sarap humiga dito. Sana dito na lang tayo habang buhay. Kinilabutan ako sa sinabi ng babae. Nanginginig ang mga kalamnan ko. Gusto kong magsalita pero kahit ang pagbuka ng bibig ay hindi ko magawa. Nagsisimula na akong magpanik. Nakangiti pa rin ang babae, titig na titig sa akin. Sinubukan kong gumalaw pero hindi ko pa rin magawa. Bumabagal na ang paghinga ko. Pumikit akong muli para hindi ko siya makita. Pero sa pagpikit ay narinig ko na naman ang nakakabinging tunog ng telepono. Gusto kong takpan ang mga tenga ko pero hindi ko pa rin maigalaw ang katawan ko. Hindi ko kaya. Sino yan? Napadilat ako muli dahil sa isang baritonong boses. Wala nang babaeng nasa tabi ko. Iginalaw ko ang mga mata ko para hanapin kung nasan yung babae. Pero hindi ko na siya makita. Sinubukan kong igalaw ang mga daliri ko. Pero nang subukan ko ay bumungad sa akin ang mukha ng isang lalaki.
Gulat na gulat ako sa itsura niya. Halos lumabas na ang puso ko sa dibdib sa sobrang kaba. Nanlalaki ang mga mata niyang punong-puno ng galit. Hinablot niya ang kwelyo ng suot ko at hinila ako patayo. Sino yung tumawag sa'yo? Malandi ka talaga. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong kwarto. Gusto kong sumigaw at humingi ng tulong. Pero hindi ako makapagsalita. Panay lang ang kabog ng dibdib ko. Namamawis na ang noo ko sa kaba. Inihagis niya ako sa sahig. Sumigid agad ang sakit ng likod ko nang tumama yun sa malamig at matigas na simento. Sumagot ka. Sino yung tumawag sa'yo? Lalaki mo ba yun? Sigaw niyang muli, tsaka ako sinipa sa tagiliran. Halos hindi ako makahinga sa sakit. Kusang bumuka ang bibig ko para magsalita. Pero laking gulat ko dahil hindi ko boses ang lumabas mula sa sarili kong bibig. Hindi ako nanlalalaki, ikaw lang ang mahal ko. Nagsimula na akong umiyak pero hindi ko pa rin sariling boses ang naririnig ko. Kusang gumagalaw ang katawan ko. Hindi ko makontrol ang sarili kong katawan. Sinungaling. Nagtitimpi lang ako sa'yo. Sigaw pa ng lalaki at mabilis na lumapit sa akin. Lumagapak ang palad niyang lapad sa pisngi ko. Sinampal niya ako at ang hapdi-hapdi nun. Hindi pa siya nakontento at sinampal uli ako. Hanggang sa paulit-ulit niya akong sinasampal. Sa huling sampal ay lumagabog ang sahig dahil sa pagkabagsak ko. Tama na, ungol ko. Hindi natinag ang lalaki. Walang awa niyang hinila ang kanang paa ko. Hinila niya ako at inihagis. Nauntog ang ulo ko sa kama. Kusang napahawak ang kamay ko sa ulo. Nang tignan ko ang kamay ko ay napuno na yun ng dugo. Nag-angat ako ng tingin sa lalaking ngayon ay nasa harap ko na naman. Tinadyakan niya ako sa tiyan. Napaubo na ako ng dugo. Tumalsik yun sa sahig. Noon ko lang napansin na nanlalabo na ang mga mata ko. Hindi ko na masyadong naaaninag ang mga nasa paligid ko. Dapat sa malalandi pinapatay. Sigaw niyang muli. Takot na nag-angat ako ng tingin sa lalaki. Kahit nanlalabo ang mga mata ay nakita ko pa rin ang hawak niyang kutsilyo. Sinubukan kong umurong. Ipinadya ko ang mga paa ko para makaatras palayo sa kanya. Nanghihina at pagod na ang katawan ko. Pakiusap, maawa ka sa akin. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Iyon ang huling mga salitang lumabas sa bibig ko bago ko sinaksak ng lalaki. Walang awang sinaksak niya ako sa braso, balikat, paa, binti at dibdib. Hindi pa siya nakontento at ginilitan pa ako. Napapikit na lang ako sa sobrang sakit. Sa muling pagdilat ay natagpuan ko ang sariling nakatayo sa harap ng lalaking sumasaksak sa akin. Sa tabi niya ay yung babaeng katabi ko kanina. Punong-puno ng dugo at warak ang dibdib. Sa akin ka lang dapat. Wala nang ibang lalaking pwedeng umangkin sa'yo. Nagsimula na namang mamawis ang buong katawan ko. At nang lumingon uli sa akin ang lalaki, takot na sumigaw ako. Sumigaw ako ng sumigaw, pero walang tinig na lumalabas sa bibig ko. Ngumiti sa akin ang lalaki gamit ang dugo ang bibig at namumugtong mga mata. Puno ng dugo ang kanyang katawan. Papalapit siya sa akin.
papalapit ng papalapit. Sinubukan kong gumalaw para umatras, pero hindi na naman ako makagalaw. Hirap na naman akong huminga. Pumikit ako at sinubukang magdasal, pero naririnig ko pa rin ang halakhak ng lalaki. Ang masangsang na amoy ng dugo ay naaamoy ko na. Pilit kong sinisiksik sa isip ko na panaginip lang ito at hindi ito totoo. Wala kang pagsasabihan. Bulong ng lalaki sa tapat ng mukha ko. Nangangatal na ang mga ngipin ko. Isa lang ang alam ko. Hindi na ito sleep paralysis, kung hindi bangungot. Ria, gising! Sa pagmulat ng mga mata ay bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Bella. Ria, gumising ka na. Umiiyak na, niyugyug niya ako. Gigising na ako. Sagot ko kahit hinihingal pa. Namumutla na siya. Pulsuhan mo, Bella. Sigaw ni Joey. Ria, gising. Sinasabi ko na nga ba, huwag kang matulog ng pagod. Umiiyak na sermon sa akin ni Bella. Gising na nga ako eh. Tumatawang sagot ko. Unti-unti na akong kumakalma. Tumawag ka na ng ambulansya, Joey. Utos ni Bella. Nangunot ang noo ko. Hindi ba niya nakikita na nakadilat na ako? Pumikit ako muli sa pag-aakalang panaginip na naman yun. Pero sa pagdilat ko ay ang nag-aalalang mukha pa rin ni Bella ang namulatan ko. Nagkakagulo ang mga tao sa loob ng kwarto. Hanggang sa biglang rumihistro sa isip ko ang nangyayari. Kitang-kita ko kung paano nila binuhat ang katawan ko at kung paanong naiwan pa rin ako sa kama. Sinubukan kong gumalaw pero nananatili pa rin ako sa higaan. Bella, tulong, nandito ako. Sigaw ko pero parang nabingi na sila. Umiiyak na iniwan nila ako. At sa pagsara ng pinto ay nagulat ako nang muling lumamig ang paligid. Ang sarap humiga dito. Sana dito na lang tayo habang buhay.